Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Patuloy na nakakaranas ng rapid intensification si Bagyong Francisco habang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility at ngayon ay lumakas na ito bilang typhoon category. Bukod dito, nabuo na din ang kasunod na bagyo at sinasabi ng mga forecast na mas malakas ito. Alamin natin ang malaking pagbabago sa direksyon at lakas ni Typhoon Francisco. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, mas lumakas na at naging typhoon na ang bagyo na patuloy nating minomonitor habang patuloy na lumalapit sa bansa. Sa pinakabagong datos, si Typhoon Francisco ay may layo na lamang ang sentro nito sa humigit kumulang 760 kilometers east of Central Luzon. Sa ngayon, umaabot na sa maximum sustained winds na 130 kilometers per hour ang lakas ng hangin malapit sa sentro. May pagbugso hanggang 160 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Kumikilos ito pa northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at dahil malapad ang sirkulasyon nito, ang strong to typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 420 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit malayo ka sa mata, maaari mo pa rin maramdaman ang malakas na bugso ng ulan at hampas ng hangin sa outer rain bands, lalo na sa mga lugar na direktang tinatamaan sa silangan. Mahalagang tandaan na hindi lang mismong mata ng bagyo ang dapat bantayan. Sa ngayon, ang trough o buntot ng bagyo ay nagdudulot na ng epekto sa ilang bahagi ng bansa. Dahil dito nakakaranas na ng mas makapal na kalangitan at mga pag-ulan ang Bicol Region at ilang bahagi ng Eastern Visayas. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, nananatili ang posibilidad ng mga localized thunderstorm na maaaring magdala ng biglaang malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat lalo na sa hapon at gabi. Unahin muna natin ang forecast weather condition sa mga lugar na direktang tinatamaan ng trough ni Typhoon Francisco. Para sa Bicol Region, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains na may thunderstorms. Ang pangunahing dahilan nito ay ang trough o buntot ng Typhoon Francisco at dahil sa lawak ng sirkulasyon nito ay patuloy na humihila ng maraming moisture papunta sa silangang bahagi ng bansa. Meaning, posible ang pabalik-balik na mga pag-ulan sa buong maghapon. May mga pagkakataon na maaring lumakas ang mga buhos hanggang sa matitinding pag-ulan sa ilang lugar, lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dahil dito, hindi inaalis ang posibilidad ng biglaang flash floods at landslides, lalo na sa mga mababang lugar, mga komunidad na malapit sa ilog at sapa, at mga lugar na may matatarik na kabundukan. Sa Bicol Region, maaaring magsimula ang araw na maulap na may mga panakanakang pag-ulan habang mabilis na dumadami at posibleng magdulot ng malalakas na thunderstorms sa ilang lalawigan. Kaya mahalagang manatiling alerto lalo na kung may mga outdoor activities o pagbabiyahe. Samantala sa Eastern Visayas, patuloy na nararamdaman ang epekto ng trough ng bagyo dahil direktang nakaharap ang reyong ito sa silangang karagatan, kaya mas madaling natatamaan ng mga rain bands at thunderstorm cells na kaugnay sa sirkulasyon ni Francisco. Dahil dito, posible mga bigla ang buhos ng ulan na maaaring tumagal ng ilang oras at magdulot ng pagbaha sa mga mabababang lugar. Kaya kahit hindi pa direktang naaabot ng sentro ng bagyo ang bansa, sapat na antro nito upang magdulot ng masamang kondisyon ng panahon sa silangang bahagi ng Visayas. Para naman sa Mindanao, nalalabing bahagi ng Visayas at sa Palawan, asahan ng cloudy skies na may scattered rain at thunderstorm dahil sa southwest monsoon o habagat. Tandaan, kapag habagat ang nangingibabaw, mas malawak ang sakop ng mga ulap at pag-ulan. Kadalasan ay paulit-ulit ang mga pag-ulan sa maghapon, may paghina pero muling lalakas habang patuloy na pumapasok ang malumigbig na hangin mula sa karagatan. Sa Mindanao, lalo na sa mga lugar na mababa at malapit sa mga ilog, maaaring makaranas ng localized flooding kung magsasabay ang malalakas na thunderstorm at tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ng Visayas, bagamat hindi direktang naapektuhan ng trough ni Francisco, sapat pa rin ang moisture mula sa habagat upang magdala ng mga ulan at thunderstorms. Sa Palawan naman, dahil direktang nakaharap ito sa daloy ng habagat, mas mataas ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap at mga pag-ulan na maaring maranasan mula umaga hanggang gabi. Dahil dito nananatili ang banta ng flash floods at landslides sa mga lugar na mas madaling maapektuhan ng matinding pag-ulan.
Samantala sa mga residente sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng mga isolated rain showers o thunderstorms dahil sa umiiral na localized thunderstorms. Karaniwan, maaring magsimula ang araw na may bahagyang maulap, ngunit habang tumatagal at umiinit ang kapaligiran, unti-unting nabubuo ang mga thunderclouds na maaring magdulot ng biglaang pag-ulan pagsapit ng hapon o gabi. Sa Metro Manila, posibleng magkaiba ang kondisyon ng panahon sa bawat lungsod, maaring maliwalas sa isang lugar habang malakas naman ang ulan sa kabilang distrito. Ganito rin ang maaring maranasan sa iba pang bahagi ng Luzon na wala sa direktang impluensya ng tro at habagat. Tandaan kapag naging malakas ang isang thunderstorm cell, posible pa rin ang mga biglaang pagbaha sa mga mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit sa kabundukan at matatarik na dalisdis. Para naman sa lagay at kondisyon ng hangin at karagatan sa silangang bahagi ng Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa northeast hanggang northwest. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Dahil dito pinapayuhan ng mga maliliit na bangka at mangingisda na maging maingat, lalo na kung may kasabay na thunderstorms na maaring magdulot ng biglaang pagbugso ng hangin at pag-alon ng dagat. Dahil ito ang bahaging mas nakaharap sa direksyon ni Typhoon Francisco. Samantala sa Visayas, Mindanao at Palawan, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest hanggang west. At ang coastal water dito ay slight to moderate sea conditions na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Para naman sa mga baybayin at natitirang bahagi ng Luzon, nanatili ang slight to moderate sea condition na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Tandaan kapag may makakapal na ulap, posibleng tamaan ng mga lugar ng malalakas na gusty winds at thunderstorm na maaaring magpabago ng kondisyon ng dagat sa maikling oras na konektado sa malawak na sirkulasyon ni Francisco. Ngayon, dumao naman tayo sa latest track in intensity forecast ni Typhoon Francisco. Mahalagang tandaan ng malalakas na pag-ulan at mapaminsalang hangin ay hindi lamang nararanasan sa loob ng forecast confidence cone o sa mismong dadaanan ng sentro ng bagyo, meaning kahit ang mga lugar na nasa labas ng forecast track ay posible pa rin makaranas ng masamang panahon dahil sa lawak ng sirkulasyon ng bagyo. Ayon sa kasalukuyang forecast, inaasang magpapatuloy si Francisco sa kanyang galaw pa west-northwestward hanggang Martes, Hunyo 23. Pagkatapos nito, unti-unti itong babagal habang papalapit sa bahagi ng karagatang nasa silangan ng Hilagang Luzon. At dito inaasang magsisimulang magbago ang direksyon nito. Pagsapit ng Martes, posibleng mag-recurve o muling lumiko pahilagang silangan ng bagyo bago tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR pagsapit ng Biyernes ng gabi, Hunyo 26. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang magpapatuloy pa ang intensification ni Francisco sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nasa typhoon category na ito at may posibilidad pang lumakas habang nananatili sa mainit na karagatan ng Philippine Sea. Ayon sa forecast, posibleng maabot ni Francisco ang kanyang peak intensity pagsapit ng Martes. Sa panahong ito, maaaring marating ng bagyo ang pinakamalakas nitong estado bago magsimula ang unti-unting paghina habang papalapit ito sa mas malamig na bahagi ng karagatan at makararanas ng mas hindi paborableng kondisyon sa atmosfera. Habang patuloy nating minomonitor ang galaw ni Francisco, mahalagang tandaan na kahit hindi direktang tumama ang sentro ng bagyo sa bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at pag-alon ng karagatan sa ilang bahagi ng Pilipinas, lalo na sa silangang bahagi ng Luzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Bukod dito, may isa pang weather disturbance na patuloy din nating binabantayan sa mas malayong bahagi ng silangang karagatan. Sa ilang forecast scenarios, nakikita ang posibilidad na mabilis nitong pagbuo at paglakas habang kumikilos sa karagatang Pasipiko. Kung magpapatuloy ang favorable na kondisyon sa karagatan, hindi naalis ng ilang modelo ang posibilidad na ang susunod na sistemang ito ay maaaring maging mas malakas kumpara sa naunang bagyo. Gayunpaman, masyado pang maaga upang patukoy ang eksaktong lakas, direksyon at posibleng epekto nito sa bansa. Sa ngayon, ang pinakamalagang mensahe ay patuloy nating bantayan ang bawat forecast update dahil tiyan na natiling aktibo ang silangang bahagi ng Pasipiko na siyang pangunahing pinagmumulan ng mga namumuong tropical cyclone sa panahong ito.
Patuloy nating subaybayan ang bawat galaw ng mga sistemang ito at agad naming ihahatid ang mga pinakabagong impormasyon sa oras na may mga pagbabago sa forecast. Maraming salamat sa inyong suporta mga kababayan at huwag kalimutang mag-ingat.